Magandang buhay po mga best friend. Welcome po sa Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. So habang naka-charge po, ito pong ating pong TID radio. Ayan o, yung charging port po niya, Type C. Ang charger na po nito mga best friend ay pwedeng charger ng cellphone. Ganyan na po ka-high-tech itong radyo po na ito. So habang nagcha-charge siya, ayan o, yung charge indicator, kulay red, magiging green yan kapag ka fully charged mga best friend, right? Ngayon, habang naka-charge siya, andito po yung ating pong Diamond SX400 SWR and power meter mga best friend. So napakaganda po nitong SWR meter po na ito, very accurate. Alright, ngayon ang gagawin po natin sa vlog po na ito ay i-check po natin, ipa-power test po natin itong radyo na ito. This is TID radio TDH3. Okay, TID radio TDH3 ham radio. So ito po ay 5 watts two-way radio, dual band UHF VHF mga best friend. So ano po ang kakailanganin natin para matest natin yung power nitong radyo po na ito? So i-check natin, i-legit check natin kung talagang 5 watts nga ba talaga itong radyo na ito, kasi alam naman natin maraming mga radyo na nagkalat ngayon na they're claiming na sila ay 10 watts, sila ay 20 watts, portable, tas 20 watts, ano? Nakakapagtaka. Okay, so sa pamamagitan nito mga best friend ay makikita natin kung gaano po katotoo na sila po ay talagang yun yung kanilang wattage power mga best friend. Parang itong TID radio na ito, TDH3 ham radio, ay 5 watts siya mga best friend. So i-check natin ngayon. Ang kakailanganin natin mga best friend, of course hindi mawawala ang dummy load. Ito meron tayong dummy load. Ito ay ginawa ko mga best friend. Ito po ay kaya niyang i-handle up to 250 watts na power mga best friend. Transmit power kaya niyang i-handle. Okay, kung gusto niyo pong magpagawa ng ganito, ito po ay 50 ohms mga best friend. Kung gusto niyo pong magpagawa ng ganito, i-email nyo lang po ako mga best friend. Ako sa email natin ng Tech Moves for Fun mga best friend. Pag-usapan natin. Right? So kailangan natin ng dummy load. Ganitong connector mga best friend. Kailangan natin yan. Then ito. Ayan, kailangan natin ng ganitong connector mga best friend. Ito po ay SMA na female. Ang size nito ay RG58 mga best friend, na 50 ohms. So yun, ano pang inaantay natin? I-set up na natin mga best friend. So dito sa likod nitong SX400 mga best friend, may nakalagay dyan kasi na TX tsaka antena. Ito yung transmit, big sabihin galing sa transmit ng radyo. So ito po yung papunta sa radyo mga best friend. So dito natin i-connect itong connection na to, itong coax na to. Sa pagkakabit mga best friend, be sure na walang lumuluwag. I-check nyo lagi yung mga lock, kasi malaking factor yun para hindi magiging accurate yung reading. Para walang naglulus, i-double check ninyo. Then of course itong dulo nito, itong SMA female na yan, i-connect natin yan dito sa antenna, which is SMA male, itong dito sa may radyo mga best friend. Yun. So okay na tayo sa radyo mga best friend. Then yung dummy load, kailangan natin yan. So lagay natin tong connector nya. Yan, i-double check rin. Then dito natin siya ilalagay mga best friend sa may antena, sa may lugar na kung saan ilalagay ang antena. So dummy load kasi ito. Okay, so 50 ohms po ito na dummy load, at kaya niyang i-handle up to 250 watts na power mga best friend. Napakaluwang. Kung gusto niyo pong magkaroon ng ganito, email nyo lang po ako mga best friend, pag-usapan po natin. So i-double check nyo lang po yan ha. Wala dapat lumuluwag mga best friend. So yan, nakaset na tayo. Okay, ngayon mga best friend,
i-open na natin itong SX400, ilagay natin sa forward, tapos ilagay natin sa 20 watts range. Okay, then i-check na natin mga best friend. Welcome. Tingnan natin ang low power niya. Yan, naka low power siya. Tingnan natin. Then yung frequency, lagay natin sa 144. Sa 144 megahertz tayo mag-check. Best friend, so naka low power ito best friend. So low, nasa 20 watts range. Then nilagay natin sa power mga best friend. So again, nasa low power tayo. Tignan natin kung ilan ang ibinabato niya sa low power. Yun 1 watt mga best friend. Nasa unang guhit siya tumatapat. Tapat na tapat. Yan Dito kayo tumingin sa 5, 10, 15, 20. Kasi nasa 20 watts range tayo. Dito 5 watts, 20 watts, tsaka 200 watts. Inilagay ko sa 20 watts para makita natin. Baka sosobra sa 5 watts yung ibabato nitong radyo na to sa high power mamaya. So sa low power mga best friend, ayan, kitang-kita na 1 watt siya. Ilagay ko po sa 5 watts range. Ilagay ko dyan sa baba. So dito tayo tumingin sa pinakababa. 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 watts. Tingnan natin kung 1 watt pa rin pressing. Ayun, tumapat ulit sa 1 mga best friend. Ayun, 1. Kitang-kita. 1 watt talaga ang low power nito mga best friend. So tingnan naman natin sa high power. Menu. Yan, high power tayo. So nilagay ulit natin sa 20 watts range mga best friend. So doon tayo ulit sa 5, 10, 15, 20 tumingin. So pressing tayo, high power. Ayun 5 watts. Tapat na tapat sa 5 mga best friend. Ayan 5. So dyan tayo tumingin, 5, 10, 15, 20 mga best friend. Tapat na tapat May sobrang konti pa nga. Ayan. So legit naman pala itong radyo na to, 5 watts radio mga best friend. So itry natin sa 146 megahertz. Tingnan natin kung ganun pa rin ang high power niya, pressing. Hindi magbabago yan mga best friend. Sa 148 megahertz, so hindi pa rin magbabago yan. Sa 150 megahertz, yan, of course, 5 watts pa rin mga best friend. Tignan natin sa UHF naman, sa 420 megahertz. Tingnan natin sa high power niya. Ayan. Okay, sa UHF ay yan, 5 watts talaga siya mga best friend. Alright. So mga best friend, yun lang naman yung gusto nating ipakita. At least na-check natin na legit itong radyo na to. TID radio, TDH3, two-way radio, dual band na ham radio mga best friend. Alright, so siya po ay talagang 5 watts radio talaga. May mga radyo kasi na peke, yung kanilang wattage power. Okay, yung mga iba may sira, ganyan. At least na-check natin na walang sira ang radyo na to, at saka na legit check natin na ito ay talagang 5 watts radio mga best friend. So again, meron tayong, kung gusto nyo pong magkaroon ng ganitong radyo mga best friend, at dapat lang meron kayo nito, isalin nyo ito mga best friend sa mga collection nyo mga best friend, kasi napaka premium nitong radyo na ito at napakamura. Ilalagay ko po dyan po sa description area, description box, at maging dyan sa comment section kung saan natin pwedeng bilhin ang radyo na to. Nasa Shopee lang siya mga best friend. So ilalagay ko dyan yung Shopee link. I-click nyo lang yung link na yan, automatic may dadirect kayo dun sa store na kung saan pwede nyo pong mabili ang radyo na to. At ang kagandahan, merong discount code mga best friend. Merong discount coupon code
Ilalagay ko din mga best friend sa description area at maging sa comment section yung code na yon, kasi may expiration yon, hanggang October 31 lang yung code na yon mga best friend. Kaya samantalahin ninyo. Murang-mura ang radyo na to, tapos may discount code ka pa mga best friend. Ay nako, mababawasan pa yung presyo mga best friend. Napakaganda na magkaroon ka nito mga best friend. Alright, so again, maraming salamat sa inyo pong patuloy na panonood at pagsuporta sa Tech Moves for Fun. Kung ngayon lang kayo napadpad sa ating Facebook page, paki-follow po mga best friend ang ating Facebook page. Meron din tayong YouTube channel, pa-subscribe at paki-click na rin yung notification bell para maabangan nyo lagi ang mga videos na i-upload natin sa Tech Moves for Fun. Huwag kayong mag-alala, kung hilig ninyo mga ganitong content, nasa tamang Facebook page at nasa tamang YouTube channel po kayo. Paki-comment naman mga best friend dyan sa comment section kung taga saan kayo mga best friend, at i-shout out natin kayo sa susunod na videos po natin para malaman din natin kung saan nakarating ang video po na ito. Ingat po tayong lagi, at ito po ang inyo pong kaibigan Tech Moves for Fun na nagsasabing sa Diyos lamang umasa at wag sa maling akala. See you po in my next video.